Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastor Alvin from CRC Dasma Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pang-araw-araw po nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, nais ko po sanang samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. O Father in Heaven, we thank you Lord for this morning sa wisdom na ibibigay mo po sa amin sa pamamagitan ng mensahe na ipapabuot mo sa amin sa umagang ito. Patuloy Panginoon, sa iyo ako nananangan upang ang mensahe mo ay may reveal na may kapangyarihan sa mga tagapakinig. Panginoon, sa umagang ito, patuloy ako magpapasalamat sa iyo at ikaw ang aming itataas sa lahat ng gawain namin, Panginoon, sa bawat umaga. Salamat po sa iyo. Binibigay ko po ang pinakamataas sa papuri, pagdakila, pagluwalhati sa tanging pangalan mo ang Panginoong Sus, ito po kami dalangin. Amen. Ayan po, sa mapagpalang umaga po muli at tayo po'y dadako na sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito na tinatawag natin po natin ay Tinapay Mula sa Langit. Ang mensahe po ng Panginoon ay matatagpuan sa Bilang 34:13 to 15. Akin pong babasahin mula 13 to 15. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, iyan ang lupaing ibibigay ni Yahweh sa siyam at kalahating lipi ng Israel. Ang partihan ay dadaanin sa sapalaran. Ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at ng kalahati ng lipi ni Manases ay mayroon ng bahagi sa ibayo ng Jordan sa tapat ng Jericho. Sabi po dito, the 9 and 1/2 tribes settling on the western side of the Jordan River will divide. Sabi dito, then Moses commanded the children of Israel, saying, this is the land which you inherit by lot, which the Lord has commanded to give to the 9 tribes, and to the half tribes, for the tribes of the children of Reuben, according to the house of their fathers, and the tribes of the children of Gad, according to the house of their fathers, have received their inheritance, and the half tribes of Manasseh has received in inheritance. The 2 tribes and the half tribes have received their inheritance on the side of the Jordan across from Jericho eastward toward the sunrise. Kung titingnan po natin ang mensaheng ito sa atin ng Panginoon, ito po isang command kay Moises para sa mga Israelita na lahat po tayo ay meron naman talagang mamanahin sa Panginoon. At pinapakita po rito na ang mga manang ito ay nararapat lang po na mapa sa atin. Sabi po dito in letter A, the land which you should inherit. This is was the land God promised to Abraham. Ito po yung pinangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis 15:18 to 21, at kay Isaac at sa Genesis 26:4, at kay Jacob, Genesis 28:13 to 14. And the children of Jacob, it was to divide by lot. So, alam po natin na lahat naman po tayo ay merong mamanahin sa Panginoon bilang kanyang mga anak, bilang kumikilala sa kanya bilang ating Diyos at Panginoon. This is the provision. This is the guided by God providential hand according to the general principle that the largest tribe receive the largest inheritance. So, yung binibigay pong blessing ng Panginoon sa atin ayon po sa ating kakayanan lamang o kung paano natin to i-handle. Hindi ibig sabihin na bibigyan kanya ng hindi mo naman kayang i-handle. Pwede pong may malaki, may maliit na blessing na tayo makamit, pero alam niya po na ito'y sapat lang para sa atin. At kung titingnan po natin dito sa mensaheng ito ng Panginoon, nais ng Panginoon na matuto tayong makontento kung ano man yung maibigay niya sa atin. At papalago pa natin kung ano man yung mga mana na atin pong makakamit. Sabi dito, it was to be divided by lot. So, makikita po natin, patas po ang Panginoon kung paano siya magbahagi, kung paano siya magbigay. Kumbaga po, alam na alam niya kung ano lang talaga yung need natin. So, maaaring tayo may mga bagay na higit na nais natin, pero alam ni Lord kung ano lang yung nararapat para sa atin. Nevertheless, sabi dito, the Canaan as defined, her is much larger area than ever Israel settled. David controlled most of Canaan and much to Transjordan as well. But the land defined near those not correspondent to Israel's actual boundary at any time in her history. So sabi dito, by lot, such was the land as such was the advantage that these most favored people were called to possess. So ibig sabihin po, yung nararapat lamang na tao ang siyang makamit nung pamanang yon. So meaning na yung pamanang yon ay nararapat lamang sa tamang pagbibigyan. Ibig sabihin. So tayo po, alam din ni Lord kung ano lang yung dapat na makamit natin. Patas po ang binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Anumang biyaya ito, anumang blessing ito na maaari nating makamit, ay pantay po ang kanya pong pagbibigay. Kung titingnan po natin dito, command ni Moises sa anak ng mga Israel
So bilang tayo rin po ang mga lingkod ng Diyos, nais din po nating ibahagi sa iba kung ano yung maaari din nilang manahin o makamit mula sa ating Panginoon. Kasi ang biyaya po hindi lamang para sa atin. So sa panahon po natin bilang mananampalataya, nakakilala na sa Panginoon at alam natin kung ano yung mga naranasan natin bilang nakakilala na sa Kanya o simula nang tinanggap natin siya bilang tagapagligtas o bilang ating Panginoon, na-experience na po natin kung ano yung mga blessing na nakamit natin. At bilang tayo po ang ginagamit niya sa panahong ito, maaari din po natin gamitin yon o ibahagi sa iba para malaman nila na meron din silang pwedeng manahin sa Panginoon kung patuloy nakikilalanin ang ating Diyos o ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito, the two tribes and half tribe have received their inheritance on the side of the Jordan. The land divided by Lot described in this chapter was for the 9.5 tribe west of the Jordan River. The 2.5 tribe east of the Jordan have received their inheritance. So meron na po yun. And described in number 32. Sabi dito, have received. Thrice over the word are repeated in reference to them. They have received. They had made their own choice and it was now ratified. Makakamit at makakamit po natin yung mga pamanang yon. At hindi po ipagkakait ng Panginoon sa atin kung ano man yung mga blessing yun. Kung titignan po natin dito yung inheritance, totoo naman po, bilang anak ng Diyos or literal na dito sa mundong ito, kung tayo may mga magulang at kung tayo masunurin sa ating magulang, alam po natin, ano man ang meron ng magulang natin, makakamit din po natin yon bilang pamanang nila sa atin. So kung i-relate po natin sa buhay Kristiyano bilang nakakilala sa Panginoon, kung ano man po ang narapat na ibigay sa atin ng Panginoon, ay makakamit po natin yon ng patas. Tapat po ang Panginoon pag nangako at hindi po pwedeng mabalam kung kailan niya ibibigay ang biyayang ito sa buhay natin bilang mananampalataya at kumikilala bilang siya ang ating Diyos. Kaya sa mensahe pong ito, sa umagang ito, bagamat kung titignan po natin ang paghahati-hati ng pamanang ito sa mga taga-Israel na kinumand ni Moises, ay atin po i-relate sa ating buhay. Tayo po ay magkakaroon din ng mana sa ating Diyos sa tagapagligtas. Alalahanin po natin na siya po ang Diyos na mayaman. Siya po ang Diyos na hindi nagkukulang. Hindi niya po kailangan kung anong meron tayo dito sa mundong ito, sapagkat siya po ang nagbibigay ng lahat ng yan. Kaya salamat po sa umagang ito, sa mensahe ng Panginoon, sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli ninyo po kaming samahan sa araw ng bukas, 5:30 po, para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay sa ating salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating mga pamilya, kaibigan upang mas marami pa na makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli po, magandang umaga and God bless all.